Magandang araw sa lahat. Welcome po ulit dito sa atin channel ang Biyahe Ikomida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Punta tayo sa atin topic. Alex Gonzaga, na-hurt ba sa naging revelasyon ni JC De Vera? JC, nagsorry na ba kay Alex? Ilan sa mga taong malapit sa pamilya ng magkapatid na Tony at Alex Gonzaga ang nakausap ng Pep Troika na na-offend sa interview kay JC De Vera ng isang podcast program ng One News PH na hino-host ni Jano Gibbs at Stanley Chi. Pino-promote ni JC ang pelikula niyang Huwag Mo Kong Iwan na magsushowing na sa November 27, Miyerkules. Ang haba ng panayam na iyon na kung saan ay napag-usapan ang mga karanasan ng kapamilya aktor sa mga artistang nakatrabaho niya sa iba't ibang TV network. Tinanong si JC ni Stanley Chi kung meron din bang artistang nakatrabaho niya sa TV5 na nag-attitude. Ibinahagi ng aktor ang naranasan niya kay Alex Gonzaga. Pero sinabi naman niyang, eto, nakakatawang pag-attitude yun. Kinuwento niyang nagkasama sila ni Alex sa Locomoco sa TV5 at nangyari raw iyon sa isang out-of-town shoot nila kung saan ay diretsahan siyang tinanong ni Alex kung original ba iyong suot niyang shades. First time kong nakilala si Alex Gonzaga. Hindi ko siya kilala personally, bahagi ng kwento ni JC. Natawa ako kasi hindi ko alam kung maiinis ba ako o maasar ako sa kanya. Pero definitely, na-offend ako. Pero alam ko namang hindi niya minimin kasi yun nga, hindi naman kami talaga magkakilala o close. Hindi ko rin alam kung intentionally ba niyang gustong extinction kung totoo ba yung shades ko o fake. Ang daming pumick up sa interviewing iyon at ang ikinalungkot ng mga taong malapit kay Alex, napahamak na naman ang actress-vlogger. Bakit daw kinalkal ang insidenteng iyon na 14 years na ang nakaraan? Ang bata pa raw nila noon na parang friendly banter lang daw iyon at sinabi pa nga ng aktor na nakakatawang pag-attitude iyon ni Alex. Like lang, nadiin na naman si Alex at kung ano-ano na namang puna ang inabot niya. Ang ikinadismaya ng mga taong malapit kay Alex, bakit naman daw idinamay pa ang actress-vlogger di pong wala naman itong anumang involvement sa pelikulang pino-promote ni JC. Alam daw nilang nasaktan si Alex sa ginawa ng aktor, pero mas gusto na lang daw nitong manahimik. Nagsorry na lang daw si JC o ipinaliwanag niyang wala na iyon dahil pagkatapos nilang magkatrabaho sa TV5, nagkasama pa sila sa pelikulang The Entitled, 2022, at naging magkaibigan lang dalawa. Gusto sana naming hinga ng reaksyon si Alex kaugnay sa isyong ito, pero sabi ng ilang kaibigan niya, tiyak na hindi na raw niya ito papatulan o ayaw na niyang palakihin pa. Pero alam daw nilang nasaktan ito sa nangyari dahil kaibigan daw ang turing nito kay JC. Napag-alaman naming nag-reach out si JC kay Alex pero hindi lang namin tiyak kung sinagot siya o nagkausap silang dalawa. Siguro sa susunod, maging maingat na lang sa mga ganoong interview dahil baka hindi tayo aware na may nadadamay na tayong ibang tao na wala namang kinalaman sa pino-promote natin. Kailan pa ba nangyari iyon? Kailangan pa bang halukayin ang mga matagal ng issue para lang may mapag-sweep? Okay lang siguro kung magkasama sila sa pino-promote na pelikula at hope tila itong pinag-sweep. Pero wala roon ang taong nabanggit para maipagtanggol o maipaliwanag niya ang kanyang panig. Like minsan, remember din ang ibang film production sa mga media conference na ini-screen ang mga ibinabatong tanong dahil iniiwas na lang nilang maging maintriga pa ang pag-uusap lalo na kung may ibang nananahimik na mga taong nadadamay. Mahiyap merong taong sumasama ang loob dahil baka maging pabigat pa ito sa promo ng isang proyekto. Maganda pa naman ang pelikulang Huwag Mo Kong Iwan ni Direk Joel Lamagan at mas mabuting mga positibong bagay na lang ang pinag-uusapan, hindi iyong mga nagdadala ng negative vibes. Sa premiere night ng pelikulang Huwag Mo Kong Iwan na ginanap sa Gateway Cineplex 18, Cubao, Quezon City noong nakaraang Huwebes, November 21, kaagad na umalis si JC De Vera pagkatapos ng screening. Hindi na siya nakasama sa dinner ng producer ng Bentria Productions na si Engineer Benji Austria. Like hindi siya nahinga ng pahayag o kung gusto ba niyang magpaliwanag sa mga sinabi niya sa interviewing iyon. Mabigyan pa siya ng chance na magpaliwanag. Ang leksyon lang dito, maging maingat lang sana sa mga interviews, lalo na sa mga ganoong nakakaintrigang tanong. Dahil nadadamay ang ibang taong walang kinalaman sa pelikulang pino-promote mo. O mas mabuting huwag na lang magbanggit ng pangalan at manatili na lang blind item. Naging katrabaho ko pareho sina Alex at JC, at sa tingin ko, nag-mature na ang dalawa at madali lang namang magkainindihan iyan kung sakali.
Huwag na sanang palakihin ito at parehong masaya na sila sa kanikanyang buhay like love, love, love na lang there. First time kong makilala si Alex Gonzaga. Oo. Tapos, hindi ko siya kilala personally, pero since dahil makakasama ko siya sa isang show, nakilala ko na siya. Oo. Okay, ikaw pala si Alex, yan, ganyan. So, yung first few taping days namin doon, nag-out of town shoot kami. So, naka-shades ako na pula. Oakley, naalala ko yun. Oo. Hindi ko talaga makalimutan. Tapos, tinanong niya ako, JC, original ba yung shades mo? Natawa ako, hindi ko alam kung may Oo. inis ba ako, maasar ako sa kanya, pero definitely, na-offend ako. Oo. Pero alam ko, hindi niya minimin. Kasi, yun nga, hindi naman kami talaga magkakilala Hindi pa. naman kayo ganun ka-close Hindi para, naman kami ganun ano, ka-close oo. pa. Hindi ko alam kung intentionally ba niya gustong punahin, kung totoo ba yung shades ko o fake. Pero sumagot ako, hindi, urig to. Oo. Pero alam mo yung awkward moment na yun na parang, ano yung sasagot ko sa'yo? Oo. Bago lang ako dito, tapos tatanungin mo ako ng ganyan, parang mukha ba akong nagsusot ng fake? Parang Tsaka ganun. parang kayang bumili ng mga benting Oakley na original eh. Kaya mo yun eh. Sabi sa akin, totoo ba yung shades mo? Fake ba yan? Parang ganon. Sabi ko, sumagot na lang ako na, alam mo yun, in all honesty na, hindi, orig to. Pero parang, at siguro mga 10 minutes, 15 minutes, parang na-hurt ako. Medyo na ano ka. Na-hurt ako. Sabi ko, tinanong niya ako ng gano'n. Oo. Yun. Orig naman to. Pero hindi ako na-offend. Oo. Parang ano lang, nagulat ka lang. Nagulat hindi ka sanay. lang ako. Oo. Oo, Diba, so- inisip niya dahil magkasama kayo sa isang show, close na kayo. Oo, parang yun siguro yung way niya of being friendly. No? At yan ang ating latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe. Click the notification bell for more showbiz chika updates. Like and share the video at suportahan po ang ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Magandang buhay sa lahat. Paalam.